Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalasay ng channel na ito. Ako po si Rosemary at narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Zamboanga, Sibugay noong 1972. Ako ay nasa 22 taong gulang na mangyari ito. At bago pa lang ako nakapagtapos ng pag-aaral. Culinary arts po ang natapos kong kurso. Pero hindi ako nakahanap agad ng trabaho dahil wala pang bakante sa mga posisyon na gusto kong applyan. Ang gusto ko kasing applyan ay yung mga panaderya na may sosyal na aspeto at nagbebenta ng mga cake. Nang mga panahong yon ay bihira ka lang kasi makakita ng panaderya na nagtitinda ng mga cake. Hindi tulad ngayon na maraming panaderya na ang gumagawa at nagbebenta ng ganito. Isang gabi, lumabas ako ng bahay dahil inutusan ako ng aking ina na bumili ng 2 kilong bigas. Pagdating ko sa tindahan, kaagad akong bumili. Nang ako'y pauwi na, ay may biglang umakbay sa akin at nagtanong kung ako ba ay nakahanap na ng trabaho. Ang akala ko ay isang ekstranghero. Ang kaibigan ko lang pala na si Maris. Nang sumagot ako na hindi pa, sinabi niya na kaninang umaga raw habang siya ay papunta sa tahanan ng kanyang pinsan, may nadaanan raw siyang isang panaderya na nagbibinta din ng mga cake. At may nakalagay sa pinto nito na nangangailangan pa sila ng tagagawa. Gayunpaman, ipinaabot niya na ang lokasyon ng panaderya ay medyo malayo. Humigit kumulang 20 kilometro mula dito. Ngunit ang maganda, bukod sa mayroon silang allowance para sa pagkain, ay may mga silid din sa itaas na maaaring tirahan. Sapagkat ito ay ginawa ng may-ari para sa mga empleyadong malayo ang mga tahanan. Pagdating ko sa bahay, nagkaroon ako ng pagkakataon na pag-isipan kung ako ay dapat na magpatuloy sa aking plano bukas. Dahil kapag tutuloy ako, isinasalang-alang ko na mas mainam kung doon ako pansamantalang mananatili. Dahil magiging masyado ng magastos ang pamasahe at may posibilidad pa na ako ay malilate na maaaring maging dahilan ng aking pagkatanggal. Kinaumagahan ay nakapagdesisyon ako na ituloy ang aking plano na mag-apply doon. Kaya ipinaalam ko sa aking mga magulang ang tungkol sa napag-usapan namin ni Maris kagabi. Wala naman silang ipinayag ng anumang pagtutol. At nanalangin pa nga na sana ay matanggap ako agad. Nang mayatid ako ni Maris, agad akong nagtanong sa isang lalaking empleyado kung nasaan ang may-ari ng panaderyang ito. Nang makita niya ang diploma na aking dala, siya ay lumabas at pumasok sa isang malaking bahay sa tapat. Pagbalik niya, may kasama na siyang isang babae na halos kaedad ko. May mga suot itong mga lahas at nakadamit ng maayos. At nagpakilala ito bilang may-ari ng panaderya. Matapos niyang suriin ang aking diploma, ay sinabi niya na maaari na ako magsimulang magtrabaho. Labis akong nasiyahan sa sandaling yon dahil tinanggap ako kaagad. Habang paakyat siya sa hagdan, sininyasan niya akong sundan siya. Dahil dito, umakyat na din ako habang bitbit ang aking malaking bag na puno ng mga damit. Pagdating namin sa itaas, pinuksan niya ang 2 kwarto malapit sa balkonahe at pinapili ako kung alin dito ang gusto ko. Gusto ko sanang tingnan yung ibang silid, ngunit may nakatira na. Nang makapili na ako, ay pinababa na niya ako para makapagsimula na. Kinagabihan ay maaga kong nakatulog dahil sa pagod. 2 lang kasi kaming inaasahan na gumagawa ng mga cake. Ilang araw ang nakalipas, kami ay nagkaroon ng bagong kasamahan. Siya ang pumalit sa umalis naming tindera.
Itago na lamang natin siya sa pangalang Jocelyn. Siya ay maganda, maputi, at may kaakit-akit na pangangatawan. Magkatabi din ang kwarto namin. Mula nang siya na ang naging tindera, ay mabilis nang naubos ang mga tinapay. Dahil marami ng mga binata ang bumibili. At ang ilan pa sa kanila ay pabalik-balik pa na tila nagpapapansin sa kanya. Hanggang sa dumating ng araw na may mga nanliligaw na sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay may mga sasakyan pa na nagpapakita na sila ay may magandang kalagayan sa buhay. Gayunpaman, walang ni isa sa kanila ang kanyang sinagot. At may mga ilan pang napahiya dahil napagsabihan niya ng hindi maganda. Nagpupumilit pa rin kasi sila kahit na malinaw na siya ay hindi interesado. Sa pagtagal niya rito, ay may mga pagkakataon na umaalis siya ng panaderya, kadalasan mga alas 9 ng gabi, nakasabay ng oras ng aming pagsasara. Gayunpaman, may mga pagkakataon din na bumabalik siya agad, subalit mas madalas siyang umuwi sa madaling araw. Pero hindi naman namin binigyan ng masamang kahulugan yon, sapagkat sa aming obserbasyon, wala naman kaming nakikitang may kakaiba sa kaniyang mga kilos. At wala rin kaming kaalaman ukol sa kaniyang mga aktibidad sa labas. Marahil ay may mga pinupuntahan lang siguro siya, o marahil may ibang pinagkakabalan bukod sa kaniyang trabaho. Ang buong akala namin ay hindi pa alam ng may-ari ang tungkol dito. Subalit sa katotohanan ay alam na pala niya. Kwento pa niya na hinayaan lamang niyang lumabas si Jocelyn sapagkat bukod sa kanyang kasipagan sa trabaho, siya rin ang naging sani ng higit ng pag-unlad ng kanilang negosyo. Na matuklasan ni Jocelyn na hinayaan lang ng may-ari ang kanyang ginagawa, ay halos gabi-gabi na siyang lumalabas. Pero lingid sa kanyang kaalaman, mayroon na palang nakakaalam na may lihim siyang tinatago. Dahil isang umaga, paglabas ko ng panaderya, may napansin akong bagong kainan sa unahan. Mukhang kamakailan lang binuksan ang kainang ito. Dahil nung nakaraang linggo, ay wala pa naman ito. Babalik na sana ko sa loob, kaya lang, parang may nag-uudyok sa akin na pumunta doon. Pagdating ko doon, nagpasya akong samantalain ang pagkakataong kumain dahil hindi pa naman ako nakapag-almusal nung umaga na yon. Pagkaupo ko sa mesa, may umupo rin sa tapat ko. 2 lalaki at 1 babae. Nasa tansya ko ay mas matanda lang sa akin ng kaunti. Nang magsimula na akong kumain, ay bigla kong napatitik sa isa nilang kasama. Dahil binanggit niya na hindi raw pangkaraniwang tao yung magandang tindera sa panaderya. Ikininto pa niya ang isang karanasan nung araw nang bumili siya roon ng tinapay. Dahil pag-abot niya ng bayad, ay bigla na lang raw sumigaw yung tindera at nabitawan ang kanyang barya na ibinayad. Nang pulutin niya ang mga ito sa sahig, hindi siya makapaniwala na naisama pala niya ang kanyang lumang barya na pangtaboy sa mga masasamang elemento. Paliwanag pa niya, hindi na kailanman intensyon na gamitin ang baryang yon bilang bayad, dahil hindi naman yung tinatanggap sa ating bansa. Dahil nagmula yon sa Italia. Ang kanyang ninong raw na isang pasto ang nagbigay sa kanya noon. Pagbalik ko sa panaderya, balak ko sanang umakyat sa itaas para kumuha ng panyo dahil medyo pinawisan ako. Ngunit napatigil ako nang makita ko si Jocelyn na naglalaway habang titig na titig sa tiyan ng buntis na naghihintay ng sasakyan sa labas. Wala siyang kamalay-malay na nakapasok na ako dahil sa likuran ako dumaan. May isang pinto pa kasi doon. Ilang saglit pa, nagulat ako nang inunat niya ang kanyang dila dahil sobrang napakaitim nito. May kahabaan rin ito na sa tansya ko ay mga 5 pulgada.
At ang hugis nito ay hindi karaniwan dahil ang dulo nito ay napakatulis. At napagtanto kong tama nga ang sinabi ng lalaki na hindi ordinaryong tao si Jocelyn. At naging malinaw kung bakit mas pinili niyang huwag magpalikaw upang walang makatuklas sa kanyang tunay na pagkatao. Nang umalis na ang buntis, ay mabilis niyang pinunasan ang kanyang bibig, habang ako naman ay palihim na nagtago sa likod ng kabinet. Nang mapansin kong papalapit na siya sa pinagtataguan ko, pumunta ako sa kusina at nagkunwari naghuhugas ng kamay. Sa kanyang pagpasok ay ningitian ko siya at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Hindi ako nagpapakita ng takot para hindi niya ako pagdududahan. Palagay ko kasi parang nagdududa siya na mayroong nakakita sa kanyang ginagawa kanina. Nang pumasok ang isa ko pang kasamahan, ay bumalik siya sa kanyang pwesto na hindi man lamang sinasagot ang tanong ko. Gusto ko na sanang sabihin sa mga katrabaho ko na isang aswang si Jocelyn. Gayunpaman, nagdududa ko dahil baka hindi nila ko paniwalaan at baka isipin pa nila na nababaliw na ako. Kaya naman, ipinagdasal ko na lang na sana ay makatagpo siya ng kanyang katapat. Pagsapit ng gabi, hindi ko inasahan na dininig ng Panginoon ang aking panalangin. Dahil habang nagsisipilyo ako ng ngipin, nakarinig ako ng magkasunod na putok ng baril mula sa labas. Akala ko ay nagpaputok na naman ng baril yung kapatid ng may-ari. Minsan kasi, nagpapaputok ito lalo na't pag may magtangkang pumasok na magnanakaw sa kanilang bahay. Pero pagdungaw ko sa bintana, iba ang aking nasaksiyan. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Dahil ang katrabaho ko pala ang binaril. Walang iba, kundi si Jocelyn. Nang sumulyap ako sa kaliwang bahagi ng daan, may nakita kong isang lalaking nakatayo roon at may hawak na baril. Sigurado akong siya ang bumaril sa katrabaho ko. Gayunpaman, kahit tinititigan ko na siya, hindi ko pa rin maaninag ang kanyang muka dahil medyo madilim sa lugar kung saan siya nakatayo. Nang mga panahon yun kasi, ay kakaunti pa lamang ang poste. Nang magsilabasan na ang ilan sa mga kapitbahay, ay saka pa siya umalis sa kanyang kinaroroonan. Nang magsilabasan din ang mga kasama ko, ay sumunod na rin ako. Ilang sandali pa, ay dumating na ang mga otoridad na may kasamang ambulansya. Pagkalipas ng 4 na araw, umusbong ang balita na si Jocelyn ay nagtamo ng 8 tama ng baril at ang mga bala na natagpuan sa kanyang katawan ay tila gawa sa tanso. Isang palatandaan na ang salarin ay isang antingero. At ito ang nagbigay dahilan sa ilang tao upang maghinala na si Jocelyn ay isang aswang. Dahil bakit ganung uri ng bala ang ginamit sa pagpatay sa kanya? Ayon sa ilan, maaaring siya ang responsable sa mga pagkalaglag ng ilang buntis sa kabilang barangay. Dahil may mga nakakita umano na madalas siya roon tuwing 10 oras ng gabi. At may mga pagkakataon din daw na siya ay naglalaway kapag nakakita ng buntis. Matapos ang 1 taon ay umalis ako sa trabaho dahil dinala ko ng aking pinsan sa Maynila. Doon na rin ako nakahanap ng magandang trabaho at doon ko rin nakilala ang aking napangasawa. Hanggang sa kasalukuyan, sa kabila ng aking edad na 74 na taon, ang mga alala mula sa aking kabataan ay nananatili pa rin sa aking isipan, lalo na nung ako ay nagtatrabaho pa sa isang panaderya. At meron akong naging kasamaan na isang napakagandang babae na labis hinahangaan ng mga kalalakihan. Subalit, siya pala ay mayroong nakatagong lihim.
At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-ewan ng komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe para updated kayo sa mga bago ko kwento. Maraming salamat.